In the case filed by Maria Agoncillo, Anthony Dacumus, who stands before this court, I must acknowledge the unconventional manner in which she chosen to plead guilty to the charge of murder. Nagsitayuan ang mga tao sa loob ng trial court matapos marinig ang desisyon ng judge. Nakangisi naman ang abogadong si Elijah Borromeo bago nakipagkamay sa kanyang client. We won, Mrs. Agoncillo. Nabigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ng asawa niyo. Anya ng binata sa mababang tono. Napaiyak naman ang babae at halos halikan na ang dalawang kamay ng abogado dahil sa labis sa pasasalamat. Salamat po! Maraming salamat, attorney! Umiiyak niyang sambit. Hinawakan naman ni Elijah ang kanyang braso bago inalalayan ang babae palabas sa loob ng korte. Congratulations, Attorney Borromeo, for winning another case. Pagdating sa kanilang opisina, ay mga kasamaan agad sa kanyang field ang naabutan. -1, Attorney. May pangaasar na sabi ni Adonis. More cases to come. Wala ka bang plano magpahinga? Tinanggal ni Elijah ang kanyang coat bago umiling. The more cases I have, the more justice I can get. Hindi ako mapapagod na maglaban ng mga kaso para sa mga taong nangangailangan ng hustisya. Seryoso niyang sambit. Napakaseryoso mo naman, Elijah. Pumasok si Attorney Miranda bago naglapat ang wine sa kanyang lamesa. Marami kang kaso na hawak. Pero ano bang balita sa kaso na matagal mo nang hinahawakan? Napahinto si Elijah sa tanong ni Miranda. The murder case of Del Valls? Tanong ni Adonis. Bumuntong hininga si Elijah. It's still ongoing. Pero ilang years mo na hawak ang kasong yun? Hindi ka pa ba napapagod ipabukas yun nang ipabukas? Even though nag-case close naman na ito noon. Nagtataka nga ako bakit masyado kang apektado sa kaso nila, ani ni Miranda. I'm still curious. Pakiramdam ko hindi enough lahat ng findings ko about sa pagkamatay ng buong pamilya ng mga Del Val. And I believe that it was a murder case, not an accident. Hindi sila namatay sa sunog lang. Determinadong saan ni Elijah bago naupo at malalim na bumuntong hininga. Pero sinabi mo na may haka-hakang buhay pa ang pusong anak ng mga Del Val. Muling pagbubukas ang panibagong pag-uusap ni Adonis. Mas lalong naging seryoso ang mukha ng abogado bago marahang tumango. I still believe that she's alive. Bulong niya. Dahil hindi naman katawan niya ang nakita noon sa bahay. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng mga investigador na tumutulong upang malutas ang kaso ng mga Del Val. Lahat ng nakuhang katawan sa loob na sunog na bahay ay nagmatch sa DNA. Maliban na lang sa isang bangkay ng bata na hindi tugma sa DNA ng mga Del Val. What's your plan now, Elijah? Tanong ng mga kasama niyang kaibigan. Binalikan niya ang dating isipin. Ngumisi siya bago sumagot. Just like before. Total, maluwag naman ang schedule ko ngayon at wala mabibigat na case. Ipagpapatuloy ko ang paghahanap kay Talia Del Val at ipagpapatuloy ko ang paghahanap ng mga ebidensya. Puno ng kaseryosohan niyang sambit habang pinipitik-pitik ang ballpen ng kanyang hawak. Dumating rin ang araw na sinasabi ng abogadong si Elijah. Sinimulan niya ang muling paghahanap kay Talia Del Val. May panibago ba kayong update? Tanong niya sa dalawang investigador na kasama. Umiling sila parehas, sanhi upang bumigat ang ginagawang paghinga ni Elijah. Patagal ng patagal, para mas lalong nagiging sarado ang kasong ito, lalo na at hindi nagpapakita ang batang Del Val. Sambit ni Rigor na isa sa mga investigador. Ilang taon na rin tayo naghahanap, attorney. Paano kung negative talaga? Anya, tinignan siya ni Elijah. I believe that the Del Val is still alive. At sigurado ako mahahanap natin siya. Hindi tayo susuko. Nilukot niya ang mga papel na kanyang hawak
bago sila tinalikuran. Subalit, palipas ng palipas ang mga araw, linggo at buwan, walang bagong updates. Attorney, may kailangan kayong malaman. Humahangos sa pumasok si Roscoe sa opisina ni Elijah. What is it? Seryoso na tanong na abogado. For 3 months of finding, may nakarating sa akin na balita na may batang dumating sa probinsya ng Dinagat Island 11 years from now. Agad na napatayo si Elijah sa kanyang kinaupuan matapos marinig ang balita. Nagmamadali niyang kinuha ang folder na inabot nito at doon lumabas ang iba't ibang statement patungkol sa batang bigla na lang naligaw sa probinsyang iyon. Sigurado pa kayo sa mga balita at impormasyon niyong ito? Naninigurado niyang tanong. Tumango si Roscoe bago ngumiti. Tila nagkaroon naman ng maliit na pag-asa si Elijah dahil sa kanyang nalaman. Prepare for the team. Ngayon din ay pupunta tayo sa Dinagat at hahanapin natin ang babaeng ito. Final niyang desisyon bago nagmamadaling dinampot ang kanyang mga gamit. Agad siyang umuwi sa kanyang mansyon bago nag-impake ng kanyang mga gagamitin. Wala na akong patatagalin na oras. Kailangan na kitang makausap. Talia Del Val. Bulong niya. Kagaya ng kanya sinabi, ay agad silang bumiyahe papunta sa Dinagat Island. Ginamit nila ang mga tagpi-tagping impormasyon hanggang sa makarating na sila sa maliit na lugar kung saan huling nasabi na naroon ang dalaga. Magandang araw po. Bati ni Elijah sa pamilya. Kumunot ang noo ng matandang babae. Magandang araw po. Anong atin? Tanong niya. Ngumiti ang abogado bago naglabas ang litrato. Dito po ba nakatira si Milagro Madrigal? Kinamit niya ang pangalan na ngayon ay gamit ni Talia. Marahan namang napatango ang babae bago marahang humakpang patagilid. Doon unti-unting sumilay ang isang maputing babae na ngayon ay nakatanaw sa labas habang matamis na nakangiti. Ano pong sadya niyo sa aking anak na si Milagro? Huminga ng malalim si Elijah bago nagsimulang magsalita. Hinahanap po namin si Talia Del Val. Umawang ang labi ng babaeng kaharap matapos marinig ang pangalan. At napag-alaman po namin na ang anak niyong si Milagro ay ang batang babae na matagal na namin hinahanap. Nabitawan ni Dolores ang walis, ting-ting na hawak. Sino kayo? Napansin ni Elijah ang kaba nito. Ako po si Attorney Elijah Borromeo, abogado galing Maynila. At ako ang abogado may hawak sa kaso niya. Tinuro niya si Milagro na ngayon ay nakatingin sa kanya. Pwede ko po bang makausap ang anak na? Hindi! Nagulat sila nang sumigaw ito. Hindi niyo pwede makausap ang anak ko. Lumayas kayo! Ma'am. Hindi na natapos si Elijah ang kanyang pagtawag matapos itong mabilis sa isara ang pintuan. Naiwang nakaawang ang kanyang labi at nagmamadaling kinatok ang pintuan. Ma'am, gusto lang po namin siya makausap. Patuloy siyang kumatok. Ma'am, umalis na kayo! Huwag niyong guluhin ang anak ko! Attorney, nagwawala na siya sa loob. I think it's better if we take off. Bumalik na lang tayo bukas. Mukhang masama ang panahon ngayon. Delikado. Hinawakan ni Roscoe ang balikat niya bago siya inawat. But, tanggi ni Elijah. Babalik tayo bukas, attorney. At kukumbisihin natin si Aling Dolores. Makakausap at makukuhan natin si Talia. Pagpapalakas sila sa kanyang loob bago siya inakit paalis. Bumuntong hininga muli si Elijah bago pumayag sa nais. I couldn't understand kung bakit ayaw niyang ipakausap sa ate si Talia. Saad ng kasama nilang babae. Humiga siya sa sofa bed bago umiling. Unless they were hiding something. Para siyang takot na lumapit tayo sa kanila. Huwag muna tayo gumawa ng conclusions. Maybe may dahilan si Aling Dolores kung bakit ayaw niya makausap natin si Talia. Or shall I call Milagro?
pagpapagaan ni Elijah sa sitwasyon kahit pa maging siya ay napapaisip. Tama si attorney. Palubagin muna natin ang sitwasyon. Sambit ni Rigor habang nire-review ang mga bagong info. Dumating ang kinabukasan. Maaga pa lang ay maaga na silang bumalik sa bahay ni Dolores upang muling sumubok na makausap ang dalagang hinahanap. Kayo na naman! Pagalit na tanong agad ng matanda. Wait, Aling Dolores. Huwag niyo muna kaming talikuran. Pigil ni Elijah at hinawakan ng kamay niya. Kailangan talaga namin makausap si Milagro. Tigilan yun ng anak ko! Naka-recover na siya! Nalalaking matang sambit nito at hinawi siya. Nananahimik na ang buhay ni Milagro. Ilang taon na ang nakalipas. Bakit ayaw niyo siyang pahupain? Tila may hinanakit itong sambit. Naglapat naman ang mga labi si Elijah. Pasensya na po kung akala niyo ay muli naming guguluhin ang anak niyo. Pero may karapatan po kami dahil may alam kami sa kung anong nangyari sa nakaraan niya. At nasa tamang edad na ngayon si Tali. Milagro ang ngalan ng aking anak! Pasigaw nitong putol. Nakikiusap po ako, Aling Dolores. Ito na ang tamang pagkakataon para harapin ni Milagro ang tunay na nangyayari sa totoo niyang pamilya. 11 taon na ang nakalipas. Hayaan niyo akong kunin ang hustisya para sa kanya. Tila nanggigigil na si Dolores sa kanyang mga naririnig. Ayaw niyang pumayag, subalit isang tinig ang nanaig. Inay, ano pong nangyayari? May dalagang lumabas sa bahay na gawa sa kahoy. Nakapula itong bestida, habang ang buhok ay nakapusod sa dalawa. Talia. Pabulong na usal ni Elijah matapos harapang makita ang mukha ng batang hinahanap. Tumingin dito ang bata na ngayon ay isa ng ganap na dalaga. Inosente siyang ngumiti at nakipagbatian. Magandang araw po, sir. Nandito po ulit kayo? Nakita ko po kayo kahapon pero hindi po ako lumabas kasi maganda po yung pinapanood kong cartoon sa TV. Umawang ang labi ni Elijah matapos marinig at makita ang pag-aasta nito na parabang siya ay isa pang bata. Inay, ano pong almusal? Gusto ko po ng gatas. Para talaga itong paslit kung humingi kay Dolores. Hinawakan naman ng babae ang kanyang buhok bago ngumiti. Mamaya na anak, may kausap lang si nanay. Mamaya ay ipagtitimpla kita ng gatas. Ngayon ay bumalik ka muna sa loob at hintayin mo yung Little Pony na panay mo pinapanood sa umaga. Nalilito na tumingin si Elijah sa mag-ina. Sige po, nanay. Babay mga kuya. Inosente itong kumaway sa kanila at nagtatakbo papasok sa loob. Nabawi naman ni Elijah ang kanyang paghinga. Anong ibig niyo sabihin? Anong ibig sabihin nun, Aling Dolores? Bakit ganun siya? Nagtataka niyang tanong. Malalim naman na huminga ang matandang babae bago siya niyaya maupo. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong makausap niyo siya. Dahil gusto kong manahimik na ang buhay ng anak ko. Dahil nakita niyo naman, matanda na siya pero ang isip niya ay parang isa pang bata. At sa tingin ko nakuha niya yan dahil sa sinasabi niyang trahedya na nangyari sa buhay niya. Panimula nitong pasasalita habang naghahain ng kape. Kung hindi niyo po mamasamain, pwede po bang malaman ko paano siya napunta dito? Tanong ni Elijah. At kung ayos lang, gagamitin po sana namin ang mga sasabihin niyo bilang statement sa kaso ng lalakarin ngayon. Bumuntong hininga si Dolores. Kayo ang bahala. Sinunyasan ni Elijah si Roscoe at Rigor. Saan niyo po natagpuan si Talia? Tanong ni Elijah. Noong taon na yun, nakita namin siya sa may kakahuyan ng asawa ko.
Nakahiga siya sa lupa at humihingi ng tulong. Naawa at natakot kaming mag-asawa na baka mamatay siya sa lamig. Kaya agad namin siyang kinuha at dinala sa bahay. Anya, habang nakayukong nagkukwento. Tinanong namin siya kung saan siya nagsimula, pero sabi niya ay wala siyang maalala. Ni kahit pangalan niya ay hindi niya alam. Iyak lang siya ng iyak habang natatakot. Hindi na namin siya pinilit magsabi kasi tuwing ginagawa namin ay nagwawala siya. Hanggang sa ilang taon na siyang manirahan sa amin. Pero habang tumatagal, ay napapansin namin na hindi siya tumatanda kung mag-isip. Doon namin nalaman na may sakit siya kung saan ang isip niya ay nagstay bilang isang isip bata. Huminga siya. At doon din namin napag-alamanan, may narinig kaming usapan about sa massacre na nangyari sa Maynila. Pero hindi ko alam na isa pala siya roon. At dahil gusto ko protektahan siya, nagpasya akong itago siya sa lahat. Tiintim lamang na nakikinig si Elijah habang nakikiramdam. Nakikita niya ang katotohanan sa mga sinasabi nito. Minahal ko na parang tunay na anak si Milagro. Kaya hindi ko maatim na bumalik siya sa mapuot niyang buhay noon. May tigas sa sambit ni Dolores na puno ng pagprotekta para sa babaeng inampon nila noon. Nauunawaan naman ni Elijah ang sitwasyon. Naiintindihan ko po ang labis ninyong pagprotekta sa kanya. Tinignan nila ang babae. Inosente itong nanonood. Parehasan po ang layunin natin. At iyon ay protektahan si Talia o si Milagro. Pero ako, gusto kong ilaban ang kaso nila na matagal nang umiikot at walang hustisya. Siya lang ang susi ko para malaman ang nangyari noong gabing yun. Determinadong tinignan ni Elijah si Dolores. Kailangan pong harapin ni Talia ang nangyari 11 years ago. Kailangan po nilang magbigyan ng hustisya. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Makipagtulungan po kayo sa amin para perehas natin maibigay ang kapayapaan sa kanya. Dahil naniniwala ako na hindi labis magiging masaya si Talia kung walang mananagot sa nangyari sa kanila ng pamilya niya. Hinawakan ni Elijah ang kamay ni Dolores habang ang kanyang mga tingin ay hindi naalis. Pakiusap, Aling Dolores. Hindi ko ginagawa ito bilang isa lang na abogado, kundi bilang isa ring tao. Pangungumbinsi niya. Matagal silang naging tahimik. Mahal ko si Milagro. Biglang nagsalita ang babae. At kung ano ang dapat, kung ano ang kailangan niyang harapin, hahayaan ko na kayo. Basta ipangako mo na hindi mapapahamak ang anak ko. Ipangako mo na poprotektahan mo siya sa mga taong gusto siyang saktan. Nanginginig ang mga tingin ni Dolores sa kanya. Kumunot naman sa pagtataka ang kilay ni Elijah. Hindi niya labis na maunawaan, subalit tumango siya upang bigyan ng kapayapaan ng isip ni Dolores. Makakaasa po kayo, sagot niya at ngumiti sa babae. Hi. Nang hayaan siya ni Dolores, ay agad niyang nilapita si Talia. Ngumiti ito. Pwede ba kitang tabihan? Maengganyo itong tumango at umurong. Ako nga pala si Atty. Elijah. Kaibigan mo ko. Anya. Kaibigan kita? Inosente niyang tanong. Ang galing! Yes, at tutulungan kita. Pero bago yun, may mga itatanong ako sa iyo kung pwede. Ngumiti si Elijah para ma-entertain na maayos ang dalaga. Sige po, sagot ni Talia. Alam mo ba ang pangalan mo? Unang tanong ni Elijah. Hindi nawala ang ngiti ni Talia. Milagro. Ngumiti si Elijah at tinap ang ulo niya. Very good. Puri niya kahit ibang pangalan ang sambit nito.
Alam mo ba kung ilang taon ka na? Nagkatitigas silang dalawa. Ako? Sabi ni inay, 20 na daw ako. Bibo niyang sagot. Mabuti naman at alam mo. I'm so proud of you. Humagikik ang babae bago siya tinignan. Alam mo ba, na bukod sa inay mo, meron ka pang mommy at daddy? May mga siblings ka din. Nagsisimula na sa pagiging seryoso sa Elijah. Unti-unti namang nabago ang ekspresyon ng babaeng kaharap niya. Mommy? Daddy? Siblings? Tila nagtataka niyang tanong. Nakita niya ang paglunok nito. Ano? Shh! I'm sorry. Agad na nagpapakalma ni Elijah matapos mapansin ang pag-hysterical nito. Sumaklolo naman si Dolores at niyakap ang anak bago umiling sa abogado ng kanilang kaharap. Pasensya na po, sambit ni Elijah. Ilang minuto na muna silang nagpakalma bago niya binalikan ang babae. Umiinom na ito ng gatas. Attorney, gatas po. Alok niya kay Elijah. Maraming salamat. Mahilig ka sa gatas? Tanong ni Elijah. Tumango naman ang babae bago tumawa. Sa bahay ko, maraming gatas. Marami ka mapipili. Nagkatinginan sila ni Dolores. Napag-usapan na nila ito. Talaga po? Saan po ang bahay niyo? Tanong niya. Nasa malayo. Malayo dito, pero maganda. Matutuwa ka doon at sigurado akong may mahanap ka. Kaya kung pwede, isasama kita pa uwi. Hinawakan ni Elijah ang buhok ni Talia bago yun tinignan. May mga candy doon? Masungit niyang tanong. Tumawa si Elijah bago tumango. Oo, marami. Chocolates? Tanong nitong muli. Yes, at magiging sayo lahat yun. Agad na tumingin si Talia sa ina-inahan. Inay, pwede ba ako sumama sa kanya? Agad itong tanong. Gusto ko ng mga sinasabi niya. Hinagot ni Dolores ang likod ng kanyang anak. Oo anak, papayag ako. Sasama ka sa kanila. May sakit sa tinig nito bago tinignan si Elijah na animoy pinagkakatiwala na ang kanyang anak. Talaga po, Nay! Maraming salamat po! Ngumiti si Elijah bago nagpaalam na lalabas sa bahay. Doon nag-aabang ang kanyang grupo sa magiging balita. Anong nangyari? Tanong ni Roscoe. Positive. Balita niya na nagpahiyaw sa kanila. Babalik na muna tayo sa Maynila para iayos ang papers sa Talia Del Val. Kailangan ko ilakad ng legal ang pag-adapt sa kanya since hindi naman legal ang pagiging guardian ni Aling Dolores sa kanya. Pagbabalita niya sa mga ito. Pero, paano si Aling Dolores? Tanong ni Mutya. Ngumiti si Elijah. Kung maaari ay sasama natin siya sa Maynila. Napag-usapan na natin to kanina. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Agad silang bumalik sa Maynila at mabilis ang inayos ang mga papeles ng kanilang kailangan. Ngayon ay hinanda na ni Elijah ang tunay na pagbubukas ng kaso para sa mga Del Val. Congratulations, attorney. Maayos na ang mga papers for Miss Talia Del Val. Balita sa kanya na kumpanya. Kinuha niya ang envelope at binasa. Roscoe, ihanda niyo ang sasakyan at sunduin niyo na sa dinagat si Aling Dolores at Talia. Ipahatid din ang balita na mula sa araw na ito ay siya na ang legal guardian ni Talia. Utos niya sa mga kasama na masaya nilang sinunod. Para sa kanila, unang hakbang yun para sa bagong laban at kaso. Nakarating naman agad ang balita kay Aling Dolores at labis ang saya ng kanyang naramdaman matapos mabatid ang balita. Ora mismo din ay inayos niya si Talia at sumama sa mga tauhan ni Elijah pabalik sa Maynila. From now on,
Dito na po kayo titira kasama ko. Binaba ni Elijah ang mga gamit na mag-ina. Para na rin maproteksyonan ko kayong dalawa ni Milagro. Naluluha nang ngumiti si Aling Dolores. Attorney, marami salamat at hinayaan mo akong maging ina sa kanya. Ngumiti ang mabuting abogado. May karapatan po kayo. At sigurado akong ganoon din ang nanaisin ng tunay niyang pamilya na may mag-alaga sa bunso nilang anak. Parehas silang nakatitig kay Talia na ngayon ay nagmamasid sa kanyang paligid. Wow! Parang castle ni Sofia the First! Manghang sabit niya. Sa'yo talaga to, Elijah? Tumawa si Elijah bago tumango. Yes, pero mas malaki ang castle mo noon. Patukoy niya sa dating bahay ng mga Delval. Kumunot naman ang kilay ni Talia bago siya sumimangutan. Maliit lang castle ko sa bahay tapos naiwan ko pa. Pagmamaktol nito na parang bata. Tumawa naman si Elijah at kinulo ang buhok niya. Bibilan na lang kita ng bago. Anya, bago sila niyaya sa loob. Nagsimula na ang paninirahan ni Dolores at Talia sa bahay ng kilalang abogado. Hindi niya pinabayaan ang mga ito at sinigurado na napagsisilbihan sila ng maayos. Good morning, Nanay Dolores. Bati ni Elijah na may hawak na kape sa kanyang kanang kamay. Ngumiti naman ang matanda. Magandang araw, iho. What are you cooking? Natutuwang tanong ng lalaki. Wow! Sopas! Mukhang masarap pa. O siya, maupo ka na riyan. Ipaghahanda kita na makakain mo para bago ka pumasok ay may laman ng tiyan mo. Nagmamadali siyang pinagsandok nito. Nasaan po pala si Talia? Tulog pa po ba? Tanong niya. Umiling naman si Dolores. Hindi ko siya pinuntahan sa kwarto niya, Elijah. Kaya hindi ko alam kung gising na pa siya. Sambit ng babae. Ngumiti naman si Elijah bago tumango. Can I visit her po ba? Pagpapaalam niya. Dadalhan ko na rin po siya na makakain niya para hindi na siya bumaba. Nako, mas mainam nga, iho. Ngayon ay 2 mangkok na ang nilalagyan ni Nanay Dolores. Isa para kay Elijah at isa naman para kay Talia. Dadaling ko na po muna ito sa kanya bago ako kakain. Matipon ng saan ni Elijah bago binuhat ang tray ng pagkain at agad na umakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kwarto ng dalagang si Talia. Milagro, good morning. May dala akong breakfast. Kumatok siya sa kwarto nito ng 3 beses. Milagro? Tawag ulit ni Elijah. Good morning, attorney. Bumukas ang pinto at sumalubong ang bagong gising na babae. Matamis na napangiti si Elijah. Can I come in? Nagkatitigas silang dalawa bago tumango si Talia. Kumain ka na. Pinagluto ka ni nanay mo na sopas. Marahang nilapag ni Elijah ang pagkain sa ibabaw ng table. Ayaw ko pa po, attorney. Nakanguso nitong sagot. Tumatawa namang umiling si Elijah. Hindi pwede. Iinom ka pa ng gamot mo. Muli niyang anyaya dito pero hindi ito kumilos. Tinatamad ka bang kumilos? Kung ganoon, ako na ang bahala. Basta kumain ka. Naupo si Elijah sa gilid ng kama ni Talia. Nakabuhaghag pa ang mahaba nitong buhok. Kaya kumuha ng sandiyo si Elijah at maingat na pinusot ang buhok nito. Come, eat. Utos ng lalaking abogado habang nakaakmang susubuan siya. Napatingin naman sa kanya si Talia. May problema ba? Nagtatakan tanong ni Elijah matapos makita kung paano manigas ang babae. Nakabawi naman ang dalaga bago umiling. Wala naman po, attorney. May tinago ito sa kanyang boses bago marahang ngumanga. Matamis naman na napangiti si Elijah habang pinapanood kung paano niya nakakapalagay ang loob ang nawalay na dalaga. Are you alright?
Hindi na ba madalas sumasakit ang ulo mo? May pag-aalalang tanong ni Elijah habang patuloy na pinapakain ang babaeng kasama. Umiling naman ito at tinignan siya. Hindi naman po, attorney, sambit nito. Tinitigan ni Elijah ang mga mata ni Talia. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwalang kaharap niya na ito muli. Wala ka pa din bang naaalala? Pagbubukas si Elijah sa usapan, ilang araw niya na itong tinatangka. Umiling si Talia. Wala naman po. At palaging iisa lang ang sagot ito sa kanya. Kahit kung paano ka lang napunta sa Napabuntong hininga si Elijah. Matapos makita na parang naapektuhan ang ulo nito, ganoon ang napapasin niya. Ni hindi humahaba ng 3 tanong ang nagagawa nila, dahil madalas ay sumasakit ang ulo ng dalaga. It's fine. Don't force yourself. Pagpapakalma ni Elijah at hinagot ang buhok ni Talia. Kumalma naman ito. Gusto mo pa bang kumain? Kukuha pa ako sa baba. Akma itong tatayo, subalit pinigilan siya ni Talia. Ayoko na po, attorney. Mababang tono ang gamit niya. Thank you po. Unti-unting sumilay ang totoong ngiti sa labi ni Elijah. You're always welcome, Talia. Paggabi nito sa tunay na pangalan ng dalaga bago nagpaalam at tumabas sa kwarto. Naiwan namang mag-isa ang babae. Napahinga siya ng malalim bago umiling. What are you doing, Talia? Seryoso niyang pagkausap sa kanya sarili. Pagkausap bilang isang normal na tao, tinignan niya ang kanya sarili sa salamin bago nasasaktang ngumiti. Mabuti sa akin ang abogadong yun. Sigurado ako masasaktan siya kapag nalaman niya na nagpapanggap lang ako. May bahid na lungkot at takot niya saad. Subalit, mas pinagsikapan ni Elijah na makuha ang loob ni Talia habang patuloy na umiikot ang kaso. Nagsimula na ang unang hearing. Hindi naman siya nakapagbigay na maayos sa statement, attorney. Nag-aalalang sambit ni Prosecutor Jay habang kausap siya. Bumuntong hininga si Elijah. Hindi ko siya gustong madaliin lalo na at alam ko ang trauma kung bakit hindi niya magawang makapagsabi. Anya sa tono ng pag-intindi. Hindi ka pa nag-aalala na baka mauwi lang itong lahat sa wala? Dahil baka hindi seryosohin ang hurado ng mga sasabihin niya. Tanong muli ni Jay. Umiling si Elijah. Alam niyang hindi iyon mangyayari. Maaani nga may diferensya nga sa Talia. Pero alam kong ikokonsidera ng korte ang mga sasabihin niya. Nagkatingin na silang dalawa bago tumayo si Jay. I let it in your hands. Ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo para sa kaso ng mga Delval. Matapos yung sabihin ay agad na itong nagpaalam at umalis. Hindi na malaman ni Elijah ang gagawin sa dalaga. Ayaw niyang persahin ng isip ito, pero iniisip niya na kapag nakatatlo o higit pang hearing ay maaari nang ma-dismiss ang kaso. Masasayang ang kanyang ilang taon. Talia, gising ka pa ba? Mahina itong kumatok. Wala naman siyang narinig na sagot, kaya marahan niyang pinihit ang saradura ng pinto. Roon ay natagpuan niya itong payapa na natutulog. I'm glad to see you sleeping peacefully. Bulong niya. Humakbang siya ng kaunti. Kung narito ang mga magulang mo, sigurado akong ganoon din ang iisipin nila. Inayos niya ang kumot ng dalaga. Hindi ako magsasawang suyuin ka, Talia. Kahit gaano pa katagal, kahit gaano mo ko pahirapan, hindi ako mapapagod sa iyo basta matulungan kita at ang pamilya mo. Iyon na lamang ang huli niya sinabi bago pinatay ang lampshade sa tabi ng dalaga. Marahan niyang sinara ang pintuan, sanhi upang mabagal na buksan ni Talia ang kanyang mga mata. Pumatak ang luha galing roon.
Elijah, iho? Hindi ka talaga sasama? Hiling pa naman sana ni Milagro ay sumama ka sa aming gumala. Kinabukasan ay iyon na ang bunga din ni Dolores. Nakagayak ang mga ito upang pumunta sa mall at igala ang babae. May client po ako imimit eh. Dismayado niyang sambit. Pero sa pananghalian po, susubukan ko sumunod. Ngumiti naman si Dolores. Kung ganoon, mauna na kami. Anya. Marahan namang lumakad palapit si Talia. Aalis na kami. Ginamit niya ang animoy batang boses. Magkita ulit tayo mamaya, attorney. Ngumiti siya rito at tumakbo pasunod kay Dolores. Naiwan namang nakangiti si Elijah habang binabalikan ang naging paalam sa kanya ni Talia. Kamusta bro? Sinalubong siya ni Adonis sa opisina. Tumango naman siya at naupo. Kamusta si Talia? Tanong niya. Nagkibit balikat lamang si Elijah. She's fine. Doing great. How about her therapy sessions? Nakikita ko naman na magiging maayos. Hindi ko lang din masabi kung may development na ba since ilang buwan pa lang naman. But she's getting well. That's what is important now. Anya sa magaan na tono. Sumilay naman ng todo ang mapang-asar ng hindi ni Adonis. Wow! Alagang-alagang kanyang Talia ah. Agad siyang inambahan ng batok ni Elijah. Don't tell me, shut up, itigil mo yan. Madiin niyang saway. What? Why, attorney? Pwede naman yun. May ganoon namang love story. I know, but I am not thinking about that right now. Ang main goal ko, kaya ko siya inaalagaan ay para matulungan ko siya sa kaso ng pamilya nila. Defensive nitong sapi. Subalit hindi matigil ang pangaasar ni Adonis. Talaga ba? Yun lang ba? O baka naman may iba pa? You know, childhood never dies. That was a freaking first love never die. Sinamaan niya na tingin si Adonis. And stop talking shit. You're a lawyer. Napaka-cringe na marinig kang nagsasalita ng ganyan. Nagdadabog na tumayo si Elijah at nagmamadaling iniwan si Adonis. Malakas naman itong tumawa matapos makita kung anong inakto na matagal nilang kaibigan. Natapos ang meeting hours ni Elijah, naalala niya ang lunch na imbita sa kanya ni Dolores kaya agad siyang pumanik sa kanyang sasakyan upang pumunta sa mall kung nasaan ang mga ito. Sorry I'm late. Nasamang inasal sila. Tumawa naman si Talia bago siya inilingan. Sakto lang ang dating mo, attorney. Pumibili pa lang na makakain si nanay. Kumain ka rin ha? Inosente niyang anyaya. Naalala ni Elijah ang sinabi ni Adonis. Kamusta naman ang pamamasyal mo? Tanong niya. Hindi nawala ang ngiti ni Talia. Masaya, attorney. Kumabog ang dibdib ni Elijah. Masaya akong malaman na nag-enjoy ka. Kung may mga gusto ka, huwag ka mahiyang magsabi ha. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Nagkatitigas silang dalawa. Sakto naman at dumating na si Dolores, kasunod ang mga pagkain na in-order niya. Wow! Halo-halo! Pumalakpak si Talia. Mahilig ka pa din kumain yan? Mahinang sambit ni Elijah. Nabitawan naman ni Talia ang kutsara na mayroon siyang maalala. Are you okay? Tanong agad ni Elijah. Subalit ilang minuto na nahimik ang dalaga. Tinitigan niya ang mukha ni Elijah habang mayroon siyang isang imahe na naalala. Attorney? Agad tumayo si Elijah upang daluhan siya. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Magsabi ka sa akin. Hinawakan ni Elijah ang kamay niya. Kumabog naman ang dibdib na Talia bago siya mariing umiling. Wala po, attorney. Binalik niya ang pag-arte. Wow! Ang sarap talaga ng halo-halo! Nakahinga na maluwag si Elijah.
Subalit bawat oras at minuto ay sinusubaybayan niya pa rin si Talia. Attorney, medyo dumidilim na. May nakalimutan pa kasi akong bilhin sa grocery. Pwede bang sayo ko nalang pasabayin umuwi si Milagro? Tanong ni Dolores. Ihahatid ka na namin. Alok ni Elijah. Umiling naman ang matandang babae. Hindi na, attorney. Mukhang inaantok na rin si Milagro, kaya mabuti pa na mauna na kayong umuwi. Malalim na bumuntong hininga si Elijah bago tinignan ang kalagayan ni Talia. Tumango ito. Sige po, Nanay Dolores. Ako na ang bahala sa kanya. Nagkasundo ang dalawang ito. Kinuha ni Elijah ang mga dala ni Talia at siya na ang bumuhat nun. Pasok ka na sa loob. Dahan-dahan. Paalala ni Elijah habang protektado ang kanyang ulo, papasok sa kotse. Ngumiti naman ang dalaga bago kumaway. Ngunit pabalik si Elijah bago pumunta sa driver's seat. Are you alright? Tanong niya sa babae. Maayos po, attorney. Malabata itong ngumiti. Nawala pa ang sikit nitong mga mata na nagpatawa kay Elijah. Uuwi na tayo, okay? Mag-seatbelt ka na. Utos siya rito. Ginawa naman ni Talia ang kanyang utos, pero hindi nito mahila ng tama ang seatbelt, kaya naiilang na yumukod si Elijah at siya na ang gumawa nun para sa dalaga. Attorney, sobrang pabulong na sambit ni Talia matapos makita kung gaano magkalapit ang mukha nila. Okay na. Inosenteng saad ni Elijah. Hindi naman nahinto ang bilis ng tibok ng puso ni Talia. Para may karera ito na ayaw tumigil sa pagtakbo. You're okay? Tanong muli ni Elijah. Hindi siya mapakali tuwing nakikita niyang tahimik at tulala ang babae. Opo, tinago ni Talia ang hiya. Bumuntong hininga naman si Elijah bago pinaandar ang sasakyan. Tahimik lamang ang kanilang biyahe, subalit na bago yun matapos silang harangin ng dalawang motor. Talia, yuko! Malakas sa sigaw ni Elijah at mabilis sa hinugot ang katawan ni Talia bago siya pinahiga. Hinarang niya ang malaki niyang katawan upang protektahan ng babae. Attorney! Malalakas at sunod-sunod na putok ng baril ang tumama sa kotse ni Elijah. At habang nangyayari iyon ay kitang-kita niya ang takot at panginginig sa sistema ni Talia. Shh! Everything will be okay. Pag-aamon niya rito, sa takot ay hindi na iwasang mapaluhan ng babae. Relax, Talia. Pagpapaalala niya habang hinaharang ang katawan nito. Ilang minuto na silang pinapaulanan ng bala. Nahinto rin ito at nagmamadaling umalis ang mga nakamotor na lalaki. Yon na ang naging sign ni Elijah upang tumayo. Are you okay? Natatakot si Elijah na baka nasaktan si Talia. Shh! Relax. I'm here for you. Dugo! Nanginginig na usal ni Talia matapos makitang dumudugo ang braso ni Elijah. Nalalaki ang kanyang mga mata. Shh! I'm okay. Calm down, baby. Pumalik ang nakaraan ni Talia, kaya mas lalo siyang natakot. Hindi niya alam ang gagawin kay Elijah ngayon. Talia, I'm fine. Naramdaman niya ang mahigpit at sumasaklolong yakap ni Elijah sa kanyang katawan. And you'll be safe here with me. Iyon lamang ang narinig niya, pero parang kumakalma na ang sistema niya na puno ng takot at trauma. No one will hurt you. I promise that. I will protect you even if it means I will risk my own life. Bulong niya sa natatakot na babae habang yakap ito. Naging malalim naman ang paghinga nito hanggang sa maramdaman na ni Elijah ang unti-unting pagkalma nito sa kanyang mga braso. Attorney Bromeo, are you okay? Yun agad ang tanong ng rescue team pagdating. What happened here? Na-ambush kami. Yun lamang ang sinabi niya. Are you alright? May tama. Daplis lang ito. Pagtatama niya,
Hinayaan niya ang mga nurse na gamutin ang kanyang sugat. Kamusta si Talia? Tanong niya sa nurse sa kasama. Nagpapahinga na po siya, sir. Naroon siya sa kabilang kwarto. Kalmado na din po, pagsasabi nito. Gusto ko siyang makita. Sambit ni Elijah. Sige po, sir. Pero tapusin muna natin ang paglilinis sa sugat niyo bago kayo pumunta kung nasaan si Ma'am Delval. Mariing pagpapaunawaan ng nurse sa kanya. Naunawaan naman yun ni Elijah, kaya hindi na siya nagmatigas pa. Roscoe, please do investigate kung sino ang nagpa-ambush sa amin. Paalala niya sa kaibigan. Copy, attorney. Agaran nitong sagot sa kanya. Nang matapos ang paglilinis sa kanyang sugat, ay agad siyang pumunta sa kwarto ni Talia. Roon ay naabutan niya itong mahimbing na natutulog. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Ang muling habulin ng kapahamakan ng anak ko. Naiiyak na usal ni Dolores. Kitang-kita ko ang takot sa kanya kanina. Bulong ni Elijah. Maski ako nagulat. Hindi ko inaasahan na hanggang ngayon ay may patuloy pa ring humahabol at nagtatangka sa buhay niya. Kahit na 11 taon na ang nakalipas. Pakiramdam ko ay hindi nila titigilan ang anak ko hanggat hindi nila siya tuluyang napapatay. Natatakot ako para kay Talia, Elijah. Siya na lang ang meron ako. Humagulhol ng iyak si Dolores habang hawak ang kamay ng dalaga. Hindi ko hahayaan na maulit ito. Ipapahanap ko kung sino ang nagtangka sa buhay ni Talia. At sigurado ako na kung sino humahabol sa kanya ngayon ay siya ring mukha sa pagkamatay ng mga Delval noon. Mariin at puno ng kaseryosohang sabi ni Elijah habang naaawa na nakatingin sa nahihimbing na dalaga. Pinagstay na muna ng isang araw sa ospital si Elijah at Talia, subalit isang hapon ay naabutan niya itong wala. Ang paalam niya sa akin ay magmumuni-muni daw muna siya sa labas ng kwarto. Puyat na sambit ni Dolores. Hindi na nagulat pa si Elijah. May gusto rin siyang puntahan na lugar, kaya walang pasabi siyang umalis sa ospital upang tumungo sa lugar na matagal niya nang hindi napupuntahan. Nandito ka na naman, iho. Sumalubong sa kanya ang matandang umaaligid sa bahay ng mga Delval. Long time no see po. Pabiro niyang anya. May taong pumasok sa loob. Papasok na sana si Elijah, subalit napahinto siya matapos marinig ang sinabi nito. Isang magandang babae. Ngayon ko lang nakita. Malakas na kumalabog ang dibdib ni Elijah matapos marinig ang sinabi ng matandang tigabantay na nasunog na bahay. Nagmamadali siyang pumasok sa loob nito, subalit bungad pa lang ang sunog sa bahay ay wala na siyang naabutan. Is he kidding me? Tanong ni Elijah sa sarili. Maybe. Paano nga naman may pupunta sa ganitong lugar? Subalit naligaw ang mata ni Elijah matapos makitang may silver na kwintas na nakapatong sa sunog na tukador. Pagmamay-ari ito ng mga Delval. Tinignan niya. Picture locket ito. Ibig bang sabihin? Attorney? Nanlaki ang mga mata ni Elijah matapos marinig ang pamilyar na boses. Marahan siyang nag-angat ng tingin. Talia. Pabulong niyang tawag sa pangalan nito. Magaan itong tumalikod palapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Elijah. May nakita siyang kakaiba sa mukha ni Talia. Anong ginagawa ko dito? Natatawan tanong ng dalaga. Bawal ko bang dalawin ang dati kong bahay? Tila binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Elijah matapos marinig ang sinabi ni Talia. Don't tell me, Talia. Mariin niya sambit. Huwag mo sabihin na may naalala ka na. Hinawakan niya ang braso ng babae. Marahan naman siyang hinarap ni Talia bago siya maliit ng umiti. Elijah. Parang hangin ang boses ito.
Wala ang tunog pagiging bata, bagkus ay tunog nangungulila. Paano ako? May maaalala ko wala naman akong nakalimutan. Anong ibig mo sabihin? Kumunot ang noo ni Elijah. Pero hindi nagsalita si Talia. Ano to, Mila? Bakit ganito ka ngayon? Bakit hindi ka parang bata? Bakit parang... Dahil nagpapanggap lang ako. Attorney Borromeo. Mariing putol ni Talia sa sinasabi ni Elijah na siyang nagpalaki sa mga mata ng inosenteng binata. Nagpapanggap lamang ako na wala akong maalala. Nagpapanggap lamang ako na isip bata ng sa gayon ay hindi niyo ako tanungin ng tanungin sa Pasko. May panunumbat niyang anya na labis kinagulat ni Elijah. Hindi ako nakalimot, attorney. Alam ko pa rin lahat. Wala akong nakalimutan. At hanggang ngayon, dala-dala ko siya. Bumalik ako dito kasi naalala ko sila. Naalala ko ang totoo kong pamilya. Naalala ko lahat, Elijah. Pumatak ang luha sa mga mata ni Talia para siyang labis na nasasaktan. Kung alam mo, bakit kailangan mo magsinungaling? Because I want to protect myself. Madiin niyang putol. Ilang beses na akong muntik mamatay matapos kong makaligtas sa massacre na nangyari sa pamilya namin. Patuloy nila ako hinahabol. Gusto nila akong patayin. Kaya naisip ko na baka walang pumatay sa akin kapag umasta akong sinto-sinto at hindi kilala maski pangalan ko. Ibang-iba ang pamamaraan kung paano niya ito sabihin ngayon para bang napupuno siya ng sakit at galit na talaga namang nagpapabigla kay Elijah. I thought you trusted me. Tanong ni Elijah. Lumapit siya sa dalaga subalit maraan itong lumayo sa kanya. I do, attorney. Sagot ni Talia. Pero pati ikaw nadamay. Pati ikaw nasaktan dahil sa akin. Hindi mo kasalanan yun. At responsibility ko yun bilang abogado mo, Talia. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may alam ka pala in the first place? Bakit hindi ka na lang nakipagtulong sa akin kesa humantong patay sa ganito kalayo? Halos may panunumbat na sa boses si Elijah habang sinasabi iyon, subalit umiling si Talia. I know I disappointed you. Nabasag ang tono ng kanyang boses. But I hid everything to protect everyone. Kasi ayaw kong pati kayo mamatay. Ayaw kong mawalan ulit. Lalo ka na, Elijah. Naging mabuti ka sa akin. At hindi ako tinigilan ng konsensya ko matapos mong saktan dahil sa akin. Aambas siyang tatalikod, subalit hinila siya ni Elijah at niyakap na patalikod. Para siyang naging bato dahil doon. Sabi mo wala kang nakalimutan. Bulong ni Elijah na may pag-asa sa kanyang itatanong. Kung ganun, naalala mo ko? Tanong niya sa nasasaktang tono. Mariin namang pumikit si Talia. Hinawakan niya ang braso ni Elijah na ngayon ay nasa kanyang bewang. Kailanman, hindi kita nakalimutan, Elijah. Mahinang sambit ni Talia habang inaalala kung sino nga ba siya sa buhay niya at ng pamilya niya. Paano ko makakalimutan ang batang lalaki na nag-propose sa akin noong 12th birthday ko? Maliit na ngumiti sa Talia habang sinasabi kung anong meron sa nakaraan nilang dalawa ni Elijah. 15 anyos sa lalaking matapang na humarap sa ama kong kinatatakutan sa hasyenda namin para lang sabihin na pakakasalan niya ako balang araw kapag naging abogado na siya. Nilubog ni Elijah ang kanyang mukha sa balikat ni Talia matapos siyang marinig sa dalaga. Nahanap mo ko, Elijah. Makahulog ang sambit na Talia habang dinadama ang yakap ng binata sa kanyang likuran. Kagaya ng pinangako ko noon, Talia. Pinaharap niya ang katawan ng dalaga bago siya tinignan. At dahil sa nangyari sa iyo at sa pamilya mo, mas pinagsikapan kong maging magaling na abogado para ipaglaban ko kayo ng pamilya mo
at mabigyan ko ng hustisya. Humigpi si Talia. Niyakap naman siya ni Elijah. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Makipagtulungan ka sa akin. Pangungumbinsi ni Elijah. Humigpit naman ang hawak ni Talia sa kanyang likuran bago tumango at huminga. I'll help you catch our killer. Anya sa basag na tono. Tinignan niya ng malalim ang mata ng binata. Because I know who killed my whole family. Nagpanting ang tenga ni Elijah matapos siyang marinig. Unti-unti ding lumuwag ang kanyang hawak sa dalaga. Sino? Naitanong niya. Sumilay ang ngiti ni Talia. It was Sylvia. Mababaw niya sabi. My father's second wife. Siya ang pumatay sa amin. Mas lalong nawindang si Elijah sa nalaman sapagkat isa pa sa mga nakuhanan nila na statement ang Sylvia ng kanya sinasabi. Hindi ito makabasag pinggan para isiping nakagawa ng malaking krimen. She hates my mom so much kasi mas mahal kami ni Daddy. Kaya nang hindi siya ang pinili, nag-amok siya. Ang sabi niya, kung hindi siya magiging masaya, wala daw maging masaya sa amin. Nabiyak ang boses si Talia. Nakinig lang naman si Attorney Elijah sa mga sinasabi niya. Ginamit niya iyon as statement. Ngayon na alam na natin ang katotohanan, I hope you cooperate with us. Please, attend the trials para may akyat na natin sa highest court ang kaso niyo. Nangingiusap na sambit ni Elijah at hinawakan ang mukha niya. This is for you and for your whole family, Talia. Mariing pumikit si Talia. Kinagat niya ang kanyang labi. I will, Elijah. For my whole family. For justice. Matapos ang kanilang pag-uusap na iyon, ay mas lalong umikot ang kaso at ngayon ay may main suspect na sila. Your Honor, pursuant to Republic Act 3815, the defendant's action meets the criteria for murder as outlined in the sections 248 and 255 of the Revised Penal Code. The evidence we gathered, including witness testimonies and forensic analysis, supports the assertion that the defendant intentionally and unlawfully caused the death of the victims. That's not true! Galit na sigaw ni Sylvia. Ngumisi si Elijah at naghain ng ebidensya. Certainly, Your Honor. We have witnessed testimonies placing the defendant at the scene of the crime, along with DNA evidence linking them directly to the murder weapon. Confident na pagsasalaysay ni Elijah. Tinignan niya si Talia. Umiiyak itong nanonood habang pinaglalaban ng binata ang kaso ng kanyang pamilya. Naging matagal ang takbo ng kaso, subalit lahat ng iyon ay humantong sa isang rurok. After careful consideration of the evidence presented and the arguments made by both the prosecution and defense, this court finds the defendant guilty of the crime of murder beyond a reasonable doubt. Hindi napigilang mapatayo ni Talia sa kanyang kinuupuan matapos marinig ang desisyon ng judge. We won! Hinawakan ni Elijah ang kamay niya. We won! Umiiyak niyang saad. Nginitian naman siya ni Elijah. Nakuha mo na ang hustisya, Talia. Masaya niyang sambit. Pinunasan niya ang luha ng dalaga. Makakalaya ka na sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan. Hindi napigilang yumakap ni Talia. Maraming salamat, attorney. Piyok niya. Hinagod ni Elijah ang kanyang likod. Kagaya na pangako ko sa batang ikaw, kahit kaano kahirap, kahit na napakaliit ng chance, papasukin ko, mabigyan lang kita ng katahimikan at kaligayahan. Nagkatitigas silang dalawa. Walang humpay sa pasasalamat si Talia na para bang utang niya iyon lahat sa kanya. You're going there? Tanong ni Elijah. Tumango si Talia. Pupunta tayo. Isasamang mo talaga ako? Tanong ng lalaki. Tumawa naman si Talia at ngumiti. Yes,
Ipapakilala ulit kita sa pamilya ko. They met you when you were a child, but now they're meeting you as a man. Malamyang sambit ni Talia. A man with principles. Hinawakan niya ang kamay ni Elijah. I have principles in life because of you, Talia. Sambit ni Elijah habang tinitignan siya. Without my dream to catch you, my life will definitely be a mess. Pinamulahan ng pisngi si Talia. Nakarating na rin naman sila sa libingan ng mga Delval. Hi Mom, Dad, Kuya. Nilapag ni Talia ang dala niyang bulaklak para sa pamilya. I'm now here. Sinindihan niya ang kandila. At hulaan niyo kung sinong kasama ko. Tinap ni Talia ang pwesto sa kanyang tapi. This is Elijah. Dad, you knew him before. He's a son of a friend of yours. At nahanap niya ako. May laman siyang pinanood ni Elijah. Manghang-mangha ito sa kagandahan ng dalaga. At siya ang tumulong sa akin na lumaban para sa inyo. Ngumiti si Elijah. Come, greet them. Tumikim ang binata. Hello po, Tito. Tinawag niya ito sa kung paano sila noon. I'm here again. Palagi ka dito? Tanong ni Talia. Tumango si Elijah. Yes. Umawang ang labi ni Talia. Madalas ko silang binibisita. At kada punta ko dito, ay may mga kwento ako sa kanila. Anya. Anong kwento? Tumaas ang kilay ni Talia. Secret. Mapang-asar na sambit ni Elijah. Sumimangot si Talia. Sabihin mo na. Nagawa ni Elijah na pagsungitin ito. Bakit ba kasi gusto mo malaman? Umirap ang babae. Siyempre, baka mamaya, kung ano-ano sinasabi mo sa magulang ko, hindi naman makakagawa ng counterclaim mga yan kasi patay na. Hoy, ang bibig! Saway sa kanya ni Elijah. Fine, we're talking about the case and about you. About me? Nagtatakang tanong ni Talia. Yes, palagi ko sinasabi sa kanila na hindi ako titigil hanggat hindi kita nahanap. Anya sa sinserong boses. At kinukwento ko din yung mga ginawa natin noon. Tuwing naalala yun ni Elijah, ay natatawa siya. Ano sinabi mo sa kanila? Gulat na tanong ni Talia. Subukan mo mag-secret. Malakas na tumawa si Elijah matapos marinig ang putol ni Talia. Kalma. Kinuwento ko lang naman yung tungkol sa birthday mo noon. Sinabi ko sa kanila na nagandahan talaga ako sa'yo noon. Para ka kasing angel dahil sa puti mong gown. Sakto at maputi ka pa. Sinabi ko na niyaya kita magpakasal. Nakinig lang naman si Talia, subalit ang loob ng puso niya ay nagwawala na para sa sasabihin ng binata. After kita makita at makausap noon, ayaw na kita tigilan. You hooked me. Crush na crush kita that time. At hindi mo alam, palihim pa ako na pumunta noon sa school mo para makita ka. Wala yung batang ako, tinamaan sa'yo. What? Ew, attorney, you're a stalker. Agad na react ni Talia at hinampas siya. You're creepy. Malakas sa tumawa si Elijah. At least hindi ko tinanggi. Hindi man lang niya dinepensahan ng sarili at sinalo ang mga palo ni Talia bago siya tinignan sa mata. Heist. Pumuntong hininga si Talia. I have a question. Dapat sagutin mo ng totoo kasi kaharap mo parents ko. Binitiwan siya ni Elijah at tumango ito. Kinakabahan naman na huminga si Talia bago pinaglaruan ang daliri niya. Hindi niya maalis sa isip niya ang mga pinagsamahan nilang dalawa noon ni Elijah. May crush ka pa din ba sa akin? Sobrang hina niyang tanong habang nakayuko. Umawag naman ang labi ni Elijah. Kahit sobrang hina ng boses si Talia, ay narinig niya ang sinabi nito.
Kitang-kita niya rin ang labis sa pamumula ng tenga at pisngi nito. What? Natatawa niyang tanong. Naiiyak naman na umiling si Talia. Wala ko sinabi. Madiin niyang bawi. Akma itong tatayo dahil sa sakit na nakuha niya sa expectations. Sandali lang, Talia. Pinigilan niya ito. Nakatalikod na huminto ang dalaga. Paano kapag sinabi kong, oo, crush pa rin kita? Rekta niyang tanong na nagpabaliw sa puso ng dalaga. Ano? Nauutal niyang tanong. Tumayo si Elijah at nakatalikod na pinatong ang baba niya sa balikat ng dalaga. At hindi lang kita crush. Hindi lang kita gusto. Bulong niya na nagpatayo sa balahibo nito. Kahit magmula pagkabata natin, minahal at patuloy pa rin kitang mahal, Talia. Tila naging bato ang paa ni Talia sa kanyang narinig. Anong sinabi mo? Natatakot niyang tanong, subalit masaya. Ngumiti naman si Elijah. Mahal kita, Talia Ezra Del Val. Sinsero niyang sambit. At kagaya na pangako ko sa iyo noon, sisikapin kita na makuha. Minsan na kitang naging pangarap. Akala ko na wala ka na sa mga kamay ko. Pero ngayon, na narito ka na ulit, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Talia. Ramdam naman ni Elijah ang labis sa bugso ng kanyang damdamin. Anong ibig mo sabihin, Elijah? Umaasang tanong ni Talia. Gusto niya makuha ang ninanais na sagot. Ngumiti si Elijah bago siya tinignan. Liligawan na kita. Total naman, nasa tamang edad na tayo. Tila nangangasat na sambit ni Elijah. Umawang naman ang labi ni Talia bago siya tinignan sa mga mata. At hindi ako humihingi ng approval. Ayawan mo man ako o hindi, liligawan pa rin kita. Totoong sambit ni Elijah bago siya tinignan. Nahihiya itong nauna sa paglalakad. Napailing naman si Talia. Nakahinga siya na maluwag matapos marinig na mahal pa rin siya ng kababatang dati niya ring nagustuhan. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ikaw pa rin siya. Sigaw ni Talia at tumakbo palapit sa kanya. Payag na ako. Magpapaligaw ako sa iyo. Tapos hulaan mo kung sasagutin kita. Sigaw niya at tumakbo ng mabilis palayo. Si Elijah naman ang napahinto sa paglalakad. Napanganga ang kanyang labi at hindi makapaniwala sa kapilyuhan ng dalaga. Datapwat nagsimula ang ligawan sa kanilang dalawa. Naging masikap si Elijah at pilit niyang iniwasan ang mga bagay na pwedeng makasakit kay Talia. Sinigurado niya ring matatapuhan siya nito sa oras sa kailangan niya. Kumusta ka? Masakit pa bang ulo mo? Maaga niyang dinala na makakain ni Elijah. Maayos naman. Ngumiti si Talia at yumakap sa kanya. Namiss kita. Hindi ka umuwi kagabi. Tila nagtatampo nitong saad. Umukit naman ang ngiti sa labi ng binata bago hinagod ang kanyang likuran. I'm sorry, baby. Sagot niya dito. Gusto kita kasama mamaya. Labas tayo? Pag-aaya niya. Lumawak naman ang ngiti ni Elijah. Kung wala kang gagawin. Pero kung meron, naiintindihan ko naman. No, I'm free today. Sasamahan kita kahit saan mo gusto. Because you're my princess. Pagsisilbihan kita today. Napangiwi si Talia sa narinig. Ew! Napaka-cringe naman. Tila nandidiri niya saad. Nagtataka talaga ako kung paano ka naging high-paid lawyer kung ganyan ka bumanit eh. Wala bang banat na may kasamang batas at Philippine Constitution? Yung mapapasabi na lang ako na, false! Para na-insulto si Elijah doon, pero sa huli ay tumawa siya. Baka hindi ka makatulog kapag bumanat ako as a lawyer.
May pagyayabang na sambit ni Elijah. Dinilaan naman siya ni Talia bago umirap. Banat muna bago yabang, hamon niya. Sa totoo lang ay walang alam na banat si Elijah. Nagyayabang naman nang umisi si Talia bago hinalikan ang tungki ng ilong niya. Shut your guts, attorney. Tumayo siya at kinuha ang pagkain. Sumubo siya roon bago sinubuan ng lalaki. Palagi mo akong inaasikaso, pero wag mo ring pabayaan na sarili mo. Plano pa naman kita makasama na matagal. Paano na lang kung hindi na... What do you mean? Seryosong tanong ni Elijah. May bala ka na bang sagutin ako? Kinagat ni Talia ang labi niya. Pag-iisipan ko, kulang pa ang 11 months. What the? React ni Elijah na para may iyak. Hinahalikan, aray! Huwag kang maingay. Benefits mo rin naman yun. Binato siya ng una ni Talia. Inubos na rin nito ang kanyang kinakain kasama ang binata. Batid niya na mahal niya na ang abogado. Simulat sa pool ng pagkabata nila, ay wala din siyang ibang nagustuhan, kundi ito. I bought you a dress. Sana isuot mo yun mamaya. Dumating sa hapon si Elijah. Hinalikan niya ang noon nito. How's my baby? Tanong niya sa dalaga. Nag-scrunch ang ilong nito. I have mens. Nawindang si Elijah. Ano? Mens? Sino? Nasaan sila? Agad niyang react. Nanlaki naman ang mata ni Talia. What? Tanong niya sa pagtataka. Sabi mo you have mens. Nasaan sila? Ani ni Elijah. Napatampal na lang sa kanyang noo si Talia. Huminga siya ng malalim. Mainit ang ulo niya at mas lalo yung uminit dahil sa mga pinagsasabi ni Elijah. Nasaan ang mga lalaki mo, Talia Del Val? Sinamaan niya ng tingin si Elijah. Now, I have the reasons kung bakit kailangan ko talagang tanungin ang mga professors mo kung bakit kanila pinasa. Pasigaw niya sambit dito at niiyak itong iniwan. Maghapon atang bad trip si Talia dahil sa mga ginagawa ni Elijah. At suyo naman na suyo ang abogado. Baby, alam mo, kahit galit ka sa akin, hindi kita mapigilan na kausapin. Hindi ko kaya na hindi kita pansinin. Nagmumukmok ng panunuyo ni Elijah sa loob ng sasakyan. Sinamaan siya ng tingin ng Talia. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang kulit mo eh. Gumusa si Elijah na nagpalambot sa ekspresyon ni Talia. Gusto ko lang sanang malaman mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako. Kahit galit ka pa sa akin, mahalaga ka pa rin sa akin. Bulong sa kanya ni Elijah. Nilapag nito ang mga order nito sa McDo bago siya ngitian. Hindi ka kakain? Tanong ni Talia. Papanoorin na lang kita. Busog na ako, Do. Hindi na yan natapos ang sasabihin matapos siyang salpakan ng nugget si Talia. Napaka-cheesy mo. Inirapan niya ito bago kumain. Tumawa naman si Elijah bago parang prinsipe na nanonood sa kanya. Nililigawan pa lang kita. Ang ganda mo na. Paano pa kaya kapag naging girlfriend na kita? Lalo na siguro kapag asawa na kita. Baka maging diwata ka na. Sinamaan siya ng tingin Talia. Naririndi na ito pero gusto niyang naririnig ang mga sinasabi ng binata. Kahit pa walang kwenta. Pakiabutan mo nga ako ng napkin, Elijah. Nandilat ang mga mata ni Elijah sa narinig. Ako? Nagtataka niyang tanong. Tumango si Talia. Of course, attorney. Ikaw lang naman ang kasama ko. Practically, ikaw ang kukuha. Ikaw na lang, babe. Nahihiya niyang anya. Bumuntong hininga naman si Talia. Please, isa lang. Hindi kasi ako makatayo. Ang daming food sa lap ko. Gagamit din ako ng restroom. Ang bagra naman, baby eh. React ni Elijah. Napaka-arte mo naman. Akala mo naman may dugo yan. Saway sa kanya ni Talia. Wala naman siya nagawa kundi tumango
at gawin ang inuutos ng dalaga. Subalit hindi niya alam ay may iba palang plano ang dalaga para sa kanya na sigurado niyang magiging sorpresa. Pwede mo bang pakibuksan yung napkin? Bakit naman ganito, Talia? Akala ko ba malinis to? May dugo oh, may bahid. Ang bagra pa. Anya, palihim na natatawa si Talia sa kaartihan sa dugo ng boyfriend niya. Buksan mo na yan. Bahid lang naman yun eh. Huwag ka na maarte. Please, tulungan mo na lang po ako. She pouted her lips. Umamo naman ang mukha ni Elijah. Kahit na medyo nandidiri, ay marahan niya itong binuksan. Hindi naman kasi siya sanay. He opened it. Kinabuklat-buklat niya pa ito bago pikit mata ang binigay sa babae. Ito na, Talia. Anya, tumawa ang dalaga. May nakasulat. Ang weird. Ani ni Talia. Agad naman na-curious si Elijah. May sulat? Tanong ni Elijah at pinasa iyon. Will you marry me? Basa niya sa nakasulat. Kumunot naman ang noo niya. Will you marry me? Basa niya ng malakas. Yes, Elijah. Bigkas si Talia. Nagtaka lalo ang lalaki. Anong yes? Weird. What? Kumurap-kurap ang mga mata ng abogado. Ilang beses niya pang pinunasan yun bago siya tumingin kay Talia. What is the meaning of this? Nagugulat niya ang tanong. Malawak naman nang ngumiti si Talia. It's a very weird way of confession, right? Tanong niya habang natatawa. Kinuha niya ang nakabukas na napkin sa binata bago yun binasa. Will you marry me? Because I want to marry you, Elijah Borromeo. Tila hindi makapag-function ang utak ni Elijah. How? Paano mo nasasabi yan ngayon? Hindi mo pa nga ako sinasagot. Gusto mo agad na magpakasal. Because I love you more than a boyfriend. Matagal na tayong magkakilala, Elijah. At kagaya mo, simula pagkabata ko, ay minahal na kita. The moment you proposed to me, doon ko nasabi na para akong Disney princess. Hinawakan ni Talia ang pisngi ng lalaki bago yun hinalikan. And this is our time to get that dream as a child. Makahulugan niyang sambit sa binata. Dahil ano ba ang halaga ng pagiging magkasintahan kung ngayon pa lang puno na ako ng kasiguraduhan sa iyo? Humugot ng malalim ng paghinga si Elijah. Damn, binibigla mo ko. Hinawakan niya ang dibdib. Pinilit niyang umakto na maangas. So you're saying that you're willing to give your eternity to me? Na gusto mo na talaga ako at walang bawian? Naniniguradong tanong ng binata. Kailan ba ako may binawi? I said yes to you before. Ang sabi ko pa nga di magpakasal tayo. And I think this is it. Engganyo na sambit ni Talia habang kausap siya. Hindi naman basihan ang panahon at oras, Elijah. Parehas tayong sigurado sa isa't isa. Mahal mo ko at mahal kita. Kaya bakit hindi na lang tayo maging habang buhay? May lungkot na sa tanong niyon. Unti-unting nababawi ang gulat ng binata bago siya niyakap. Damn, Talia. You never failed me to make me nervous. Niyakap niya na mahigpit ang babae. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata habang yakap ang babaeng matagal na niyang inaasam na makasama. Of course, baby. Papakasalan kita. Magpapakasal tayo at magsasama ng matagal. Tayo lang. Mula noon hanggang ngayon. Walang iba at wala nang itatagal. Nakahinga na maluwag si Talia sa kanyang narinig. Bahagya namang natulala si Elijah dahil sa karanasan niyang maunahan ng isang babae. Are you trained, baby? Isang gabi ay pumunta si Talia sa kwarto ni Elijah at niyakap siya. No, I'm fine. Sagot ni Elijah. Napagod lang sa trabaho at sa preparations sa kasal natin.
Pero syempre, nawala ang pagod ko. Dahil lahat ng iyon ay para sa iyo. Piniga niya ang ilong ni Talia at pahiga sa tabi niya. Kamusta naman ang paghahanda mo, Talia? Naisama mo ba lahat ng mga gusto mong gawin sa kasal natin? Yung plano mong bukod at plano nating dalawa? Bawal ko pa daw kasi makita ang gown mo. Pamahiin. Sayang. Ani ni Elijah. Tumawa naman si Talia. Makikita mo naman ako sa simbahan, love. Anya. I can't wait to marry you, Talia. Bumuntong hininga si Elijah bago siya niyakap. I love you so much. I love you more, Elijah. Kaunti na lang. 2 weeks na. Magiging official na tayo mag-asawa. Kinakabahan nga ako eh. Ngumuso ang labi ni Talia bago siya niyakap. Why? Are you doubting now? Natatakot na tanong ni Elijah. Umiling naman si Talia. Of course not. Kinakabahan ako kasi, syempre, kasal natin yun. May mga magbabago na sa atin. Iniisip ko kung magiging mabuti pa akong asawa sa iyo. I want to be like my mom of how she takes care of my father. Inalalay niya ang kanyang ina bago siya ngumiti. I want to be that kind of wife, love. Anya. Ngumiti naman na matamis si Elijah. Sigurado akong magiging mabuti kang asawa. Don't pressure yourself. Kung ano tayo ngayon, ganun pa rin tayo. We will be better for each other. Sinserong hinalikan ni Elijah ang nakaawang na labi ni Talia. Oo, sa tanong mo kanina kung kasama na ba ang lahat. Kasama na ang lahat. At sa araw ng kasal natin, gusto kong maramdaman mo ang pagmamahal ko. At ang pangako kong maging tapat sa iyo. Malalim na lintangin ni Talia habang pinagsasaklop ang kanilang mga kamay. Ako ang gagawa niya sa iyo araw-araw. Gagawin ko rin ang lahat para maramdaman mong espesyal ka sa araw na iyon. Alam mo bang pinaka-excited ako sa bahagi ng vows natin? Sagot naman ni Elijah sa kanya. Talaga? Anong party yun? Anin ni Talia. Yung moment na sabay nating sasabihin na oo sa harap ng lahat. Yung moment na magsimula na tayo magkasama ng officially. He dreamt of it. Tumawa naman si Talia. Oo nga, yun din ang pinaka-kinaabangan ko. At alam mo ba kung bakit? Natatawa siyang tinanong ni Elijah. Bakit? Kasi yun yung simula ng buhay natin na magkasama. Handa akong harapin ang lahat, basta ikaw ang kasama ko. Sagot ni Talia, gamit ang buo niyang kasinseruhan. Marami na tayong napagdaanan at napaglabanan, Elijah. Lalo na noong mga panahon na nawawalan na ako ng pag-asa para sa pamilya ko. Ikaw ang naging kapitan ko. Ikaw ang naging kasangga ko para lumapan. At ngayon, hanggang ngayon, ganoon pa rin ang gusto kong mangyayari sa atin. Kasi sobrang sarap sa pakiramdam na mahalin mo at mahalin ka, Elijah. Kung alam mo lang, humigpit ang yakap ni Talia sa bewang ni Elijah. Maging ako rin naman, ganyan ang nararamdaman ko. You know how long I dreamt of having you. At ngayon na nagawa ko na, hindi pa rin ako makapaniwala. Para sa akin, panaginip ka pa din at pangarap. It means I still want to chase you until we reach the end. Hinawakan niya ang mukha ni Talia bago siya malalim na tinignan. Hindi lang ikaw ang lumaban, Talia. Marami din akong pinaglaban para sa'yo na sobra kong vina-value. At kahit anong laban pa ang dumating, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong makasama sa mga laban ko. Maging asawa man kita or not, girlfriend or not, anything, basta ikaw. Ikaw at ikaw palagi ang pipiliin ko. Wala akong ibang pupuntahan. Sinuklay ni Elijah ang buhok ni Talia bago pa ulit-ulit na hinalikan ang kanyang sentido. Mas niyakap niya ito. Nakakakilig ka talaga, Elijah.
Sobrang swerte ko at excited na rin ako sa araw na yun. Bulong ni Talia na puno ng tawanan ang maliit nilang pag-uusap. Kaya natin to, baby. Handa na tayong harapin ang anumang hamon ng buhay basta't magkasama tayo. Ani ni Elijah. Basta ba, sasamahan mo ako sa mga magiging laban? Ano, game ka ba, Mrs. Borromeo? Sinamaan siya ng tingin ni Talia. Oo na, mahal. Sa'yo lang ako. Kumpiyasa at masaya akong kasama ka sa lahat ng yugto ng buhay natin. Kaya bakit mo pa ako tatanungin? Game na game ako, syempre. Tila ba isa itong hamon na parehas lang nilang tinatawanan. Mahal kita, Talia. Nang higit pa sa salita o damdamin. Sa'yo ko natagpuan ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. At sa'yo rin ako magiging tapat habang buhay. Ikaw lang ang makakapuno ng bawat sandali ko na saya at pagmamahal. Makabuluhang sambit ni Elijah habang nakayakap sa babaeng minahal niya mula sa kanyang pagkabata. Nag-ulap naman ang mga mata ni Talia. Kung alam mo lang kung mas kaano kita kamahal. You are the game of life that I'm always willing to take. Malalim silang nagkatitigan at dala ng damdamin ay hinayaan nilang maglapat ang labi nilang dalawa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!